Mukhang pera kasing gobyernong ito. Totoo lang, mukhang pera. Kitang-kita naman natin kung paano nga nilulus tayo po dyan. Sir, dugo at pawis po dito. This is a challenge to the government. Dugo at pawis po ang aming puhunan makapagpadala para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Ang mga ordinaryong mamamayan po dyan, nagtatrabaho, dugo at pawis, ang sahod tinatanggap by deduction through their tax. They're paying tax. Ayan. At the same time, you're using taxpayers' money, ang gobyernong inutil na ito, kung saan-saan nyo lang, hindi nyo pa kayang ipapaliwanag. Yun lang masakit na katotohanan, ginagamit nyo lang kami. Pero hindi talaga kayo nakakatulong at talagang wala kayong malasakit at hindi kayo nakakaunawa sa tunay na problema ng mga OFWs. Alam mo, Sir Almar, Sir Almar, way back that time ni President Duterte, hindi lang po sa Saudi Arabia. Kasagsagan, dinamay, buong mundo, pandemic. He is the only president na kahit pandemic, nagpapadala ng eroplano for repatriation. Tuloy-tuloy ang repatriation sa pagpapauwi ng mga OFWs. Konting problema lang. He's very sensitive enough to hear to the clamor of OFWs at ng mga pamilya. Sasabihin niya na kagad, obong. Sabi niya kasi Senator Bongo Bong, may narinig ako sa mga OFWs, mukhang ramdam ko na ganito. Pakicheck na ito kung totoo ba itong problema. Sasabihin niya lang, ayaw ko makarinig na may problema ang mga OFWs. Ayaw ko nahihirapan ang mga OFWs. Alam mo, Sir Almar, even up to this point, up to this time, yan ang mga salitang binitawan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tumatak po yan, tumagos po yan sa puso ng mga sinumang OFWs. Sa bayanang Pilipino, ramdam na ramdam po namin. Sa bawat problema, may solusyon siya. Hindi niya kinukontra, hinaharap niya, binibigyan niya ng solusyon, kinakausap niya, at talagang kitang-kita mo malasakit, kabaliktaran sa gobyernong mayroon ito. O kita mo, pinapansin lang kami dito dahil usaping pera, ekonomiya ng bansa, pero tatakutin ka pa. So is that really a government for the people? Is that really a government for OFWs? Well, sad to say, wala po. Nagkakaroon lang po sila ng mga bagay po dyan na pagkakataon na mas lalo po silang mumukhang katawa-tawa at nakikita po namin ang tunay na kulay nila. Wala po silang malasakit, lalong-lalo na ang gobyernong ito and no other than the President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos. Napaka-insensitive mo, napaka-irresponsable mo, hindi ka mapagkatiwalaan. You lose already the confidence. How can you say that you have a public office is public trust? Well, at the end of the day, you cannot be trusted anymore. A simple clamor from the Filipino people, you cannot deliver. Oh, sir, even until now, hindi ka naging consistent sa mga sinasabi mo. Wala kang utang na loob. Hindi lang po sa mga pamilya Duterte. We, the Filipino people, you have that mandate to serve and protect our rights. To serve the welfare of every Filipino. But sad to say, you're just only serving the few kung saan ka may pakinabang at ang pamilya.